Yung sunod, mga kababayan. Oh. Kaya po, mga kababayan, itong mga politician, itong mga politician na to, kaya hindi sumusunod sa batas, no? Kaya hindi sumusunod sa batas na bawal tumanggap ng proyekto sa gobyerno kapag may posisyon ka sa gobyerno. Oh. Kaya po sila hindi natatakot at kaya hindi nila sinusunod kasi pati din pala si PBBM at si Sara nung tumakbo noong 2022, tumanggap din ng donasyon mula sa kontraktor. Di ba? Putang ina, sino pinagluloko ninyo? Ano, lahat na lang ba tayo dito? Kaya ngayong September 21, kalampagin nyo yung putang inang Pilipinas na to. Yeah? Kita ninyo. Kaya walang nakukulong eh. Putang inang yan. Kaya kayo mga OFW, wag na kayong umuwi ng Pilipinas hanggat kaya nyo pa dyan. Umuwi na lang kayo dito pag magretiro na lang kayo. Dito sa Pilipinas walang mangyayari. Putang ina oh. So ano na naman to? Kwentong barbero na naman to. Kaya hindi natatakot itong mga politisyan na magnakaw. Kasi ultimo pala si BBM at si Sara tumanggap din pala mula sa kontraktor. Opo, tang-inang yan. Nakakatuwa. Ano masasabi nyo dito? Di ba? Ayan. Sa pambalita, tumanggap ang dating unit team tandem ni Pangulo Marcos Jr. at Vice Presidente Duterte ng milyong-milyong donasyon mula sa mga kontraktor na... Pati din pala ang unit team nung 2022, tumanggap din pala ng milyon-milyon mula sa mga kontraktor. Putang ina, di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan mauuwi lang to sa kwentong barbero Walang makukulong dito. Tignan nyo, yung pamilyang Diskaya, ayun, nandun na kay Boyeng Rimulya. Putang inang yan. Ma'am Melinda Caule, Miguel Ab shoutout. Kung sino pa yung kumalkam ng bilyones sa tax ng taong bayan, yun pa yung pinoprotektahan. Putang ina nyo, ba't hindi nyo pa kinulong yan? Wala na akong tiwala sa gobyernong to. Yun ang totoo. Ngayon mga kababayan, ano ang reaksyon ng taong bayan ngayon? Kung ultimo pala sila, nung eleksyong 2022, kumukubra din galing sa kontraktor. Ina, kaya pala si Chis Escudero, resign lang. Si Romualdez, resign lang. Di ba? Kasi pati din pala si BBM at si Sara, tumanggap din. Putrages na yan. Kaya pala si Chis Escudero, pasabi-sabi pa ang Comelec. Pwede silang matanggal sa posisyon. Pwede silang mawala bilang ganito. Kasi tumanggap sila. Bawal yan. Putang ina. Yung presidente natin ngayon at si Sara tumanggap din. Saan pupunta itong investigasyon na to? Kung sino pa yung nagnakaw ng bilyon-bilyon, siya pa yung pinoprotektahan. Di ba? Ay, Diyos ko. Gumising na tayo, oy. Ilayo na natin yung color-color sa politics. Walang kwenta yung color. Kaya pala sabi ni Isko noon, hindi ba kayo nagsasawa sa kulay pula at dilaw? Kulay blue naman. Maiba naman. Putang ina talaga, Kaya pala sabi ni Isko, pag hindi nanalo ang pula, magagalit sa dilaw. Kapag nanalo ang dilaw, magagalit ang pula. Pwedeng blue naman? Pagod na kami. Pagod na kami. Sa totoo lang. Ang hirap ninyo ipagtanggol, maputang ina nyo. Away-away kayo ngayon. Sunod eleksyon, magkakaibigan kayo, putang ina nyo. Di ba? Pinagluloko nyo, mga butante. Away kayo ngayon. Sa sunod eleksyon, magkakaibigan na naman kayo, putang ina nyo. Yeah. Pagkaharap ang media, si Marcos Bangag. Pag nakaharap ang media, DDS Bobo. Tapos pag walang camera, putang ina na kumakain kayo ng steak. Yeah? Naghahati-hati kayo ng mga
king crab. Utang ina nyo, kayo lang yung mayaman, kaming Pilipino naghihirap. Ginawa niyong negosyo yung gobyerno, tang ina nyo. Yeah. Sila itumakbo noong halalan 2022. Ah. Ayon po, tumanggap ang dating unit team tandem ni Pangulo Marcos Jr. at Vice Presidente Duterte ng milyong-milyong donasyon mula sa mga kontraktor nang sila itumakbo noong halalan 2022. Putang Ayon po ina. yan sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ. Diba? Sa ikalabas na ulat, nakatanggap umano ang Pangulo ng 21 milyong pisong donasyon mula sa Rudhill Construction and Enterprises Incorporated Ayan at na. sa Kirante Construction Corporation na pag-aari Yung Kirante, yun po yung papaluin ni Marcoleta ng martilyo. Yung objection, Your Honor. Sabi niya, wag kang paganyan-ganyan. May hawak akong martilyo dito. Yun po yun si Kirante. Putang ina. 21 million na tanggap ni BBM. ng isang Rodolfo Hilot Jr. at Jonathan Kirante. Samantala, binayaran mano ng SDevco Realty Corporation ang political advertisements ng Vice Presidente na nagkakahalaga ng halos 20 milyong piso. Lumabas din sa parehong ulat na nakatanggap din ng donasyon si Senador Chis Escudero, Joel Villanueva, Sherwin Gatchalian, Loren Legarda, Robin Hood Padilla, at Juan Miguel Zubiri. Putang ina, lahat kayo tumatanggap na dyan. Sino pang papaniwalaan namin? Kaya mga kababayan, isa lang masasabi ko, itabi nyo yung pagiging DDS ninyo, itabi yung pagiging loyalista ninyo, itabi yung pagiging kakamping ninyo. Sa September 21, silaban nyo na yung buong Pilipinas. Tang ina nila. Kaya nga sabi ni Basti Duterte, walang makukulong dyan kasi alam na nila Kaya nga sabi ni Sara Zarzuela, circus lang yan. Kasi pati din pala siya, putang ina talaga, diba? Mga DDS, mga loyalista, kakamping ko, niloloko na tayo, Palitan na natin yung mga putang inang yan. Diba? Nakakatuwa, no? Nakakatuwa. Halos lahat ng senador tumatanggap, Putang ina, sinong kawawa? Tayo, taong bayan, putang ina. May pa-concern pa kayo sa baha-baha, mahiya naman kayo. Pati din pala kayo, putang ina nyo. Yeah. Putang ina nyo, Inanod, bahay ng pamilya. Nagdusa ang taong bayan, mahiya naman kayo, putang ina nyo. Diba? If I were not president, kasali sana ako dyan mag-rally ngayon. Kita ninyo? Halos lahat tumatanggap. Saan galing yung pinagbibigay ng kontraktor? Sa pera ng taong bayan. Niloloko lang tayo. Utang inang yan. Mga kababayan, kahit mga bubong DDS, pasensya na. Magsilabas na tayo, putang ina nila. Niloloko na tayo walang makukulong dyan, putang ina. Halot kaya pala Unitem Kita ninyo. Bulok Sa talaga. mga kontraktor, wala pang pahayag ang Pangulo, Vice Presidente at mga senador sa ulat ng PCIJ. Una nang sinabi ng COMELEC na ipinagbabawal ng Omnibus Election Code ang pagtanggap mula sa kontratista ng donasyon ng mga kandidato. Putang ina, yung trust rating ni BBM, yung dating 56, magiging 30 na lang yan. Mark my word. Wala na. Kaya pala sigaw ng sigaw yung kakamping noon, Unitibs. Unitibs. Putragis na yan, September 21. Buti na lang ginawa ni Digong yan na protest day. Kung hindi man natin kayang gayahin ang Nepal at Indonesia, gayahin natin ang Korea at Hong Kong. Kalampagin nyo yan. Diyos ko.
Sabi ko sa inyo mga kababayan, nakaka-disappoint. Ang hirap, oh. Kita ninyo? Sino makukulong yan? Diba? Paano nangyari yan? Pati si PBBM tumanggap, si Sara tumanggap, yung mga senador tumanggap, yung mga kongresista ganun din. Ano na naman explanation ng palasyo nito? Hindi nila alam. Kaya nga yung mga kakamping laging nakatatak sa kanilang profile, hindi kami nagkamali. Tama kami ng pinili. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, sa 1,000 na butante, 400 ang ayaw sa mali, 600 ang nasa mali, mananalo ang mali. Sabi nga ni Miriam Santiago, ang politikong tanga, mananalo yan kapag ang butante niya ay tanga. Di ba? Kita ninyo, pag malaman ng taong bayan yan, yung mga kakamping kayon, sinabi ko sa inyo, nagmumuro-muro lang yan. Yung mga dilawan dyan, nananahimik lang yan. Good luck talaga sa inyo pagdating 2028. Sabi ni Ma'am Ligaya, sekretaryo, show evidence na tumanggap si Marcos. Diyos mio, Marimar. Ma'am, hindi naman ibabalita yan ng DZMM, ma'am. Kay Romualdez na channel yan, oh. Radyo ni Romualdez yan. Kung hindi totoong ibinalita yan ng DZMM, ma'am, pwedeng ipasara ni Marcos yan. Kasi si Romualdez may-ari niyan. Naku po. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, pasalamat tayo na ang mga media dito. Ang media dito, mga kababayan, ay malaya. Hindi pinagbawalan. Putragis na yan. Diba? Ito pa. Sunod, mga kababayan. Mga Duterte sa Kongreso. Anong sunod? Ito.